Subalit hindi natin maidetalye at mabibigyan ng halimbawa sa loob lamang ng 2 oras ang lahat ng katotohanan ng nakapaloob sa General Orders, Security Creed, Code of Conduct, Code of Discipline, at Code of Ethics. Alright, magandang umaga po sa inyong lahat. Once again, ito po ang inyong lingkod, F. Santos. At welcome na naman po sa ating munting kalaman. At ang topic na atin pong ibabahagi sa umagang ito ay ang tungkol sa Book 7 ng Republic Act 11917, particular po sa Rule 236, ang Code of Conduct of Security Professionals. Number 1, they shall always be in proper uniform and shall carry with them at all times during their tour of duty their LESP and other requirements, equipment, and duty detail order with the authority to carry firearms when applicable. Meron po kasi tayo mga posts na ang ating mga security ay nakasibilyan at yan po ay given na, alam ng mga taga-sosya. Halimbawa ay mga mall. Meron po tayong mga civilian guard dyan. Maging yung mga retail. At bilang security po, pananagutan natin na lagi nating dala yung ating LESP. Ano po ba yung LESP? Yan po yung ating lisensya. O sa ibang katawagan, ang LESP po ay ang License to Exercise Security Profession. Kasabay po niyan, dapat ay dala-dala natin ang ating mga DDO, yung Duty Detail Order, bilang requirements po, ang ating mga equipment, at kung tayo nga po ay may naka-issuing barrel, dapat yan ay dala-dala natin yung authority to carry firearms or yung tinatawag na LTOP, no? Yung lisensya ng baril. Number 2, they shall not use their LESP and other privileges, if any, to the prejudice of the public, the client, or customer and their agency. Hindi raw nila gagamitin para abusuhin o ipang-abuso ang kanilang LESP sa kanilang kliyente, customer, sa publiko, at maging sa kanilang agencying pinaglilingkuran. Number 3, they shall not engage in any unnecessary conversation with anybody except in the discharge of their duties, nor show any instance of laxity, and shall at all times keep themselves alert during their tour of duty. So, kapatid ito ng GO number 7. No? To talk to no one except in the line of duty. At hindi rin dapat makita sa kanila yung pagiging laxity o pagiging relax sa kanilang duty. Number 4, they shall refrain from reading newspapers, magazines, books, and other reading materials, use laptops, mobile phones, and other gadgets, and or do or perform distracting activities while actually performing their duties. Dito po ay mas inisa-isa at niliwanag na kung alin ang mga pinagbabawal gamitin, gawin sa panahon na ang isang security guard ay nagpe-perform ng kanyang actual na duty. Sapagkat ito pong lahat ng ito ay nagiging distracting activities ng isang gwardiya kapag siya ay gumagamit ng cellphone, nagbabasa ng newspapers, magazines, ng mga books, lalo na po kapag ang isang sikyo sa panahon ng duty ay gumagamit ng laptops at mobile phones o cellphones o anumang gadget. Yan po ay mahigpit na pong pinagbabawal
sapagkat nawawala po ang focus ng isang security kapag siya ay naka-duty at gumagamit ng mga nabanggit na mga gadgets. Kaya sa ating po mga kasikyo, iwasan na po natin ng mga nakasanayan nating maling practice na tayo ay gumagamit ng mga nabanggit na gadgets sa panahon tayo ay naka-duty. Hindi po tayo binabayaran o sinasahuran ng ating mga kliyente na binabantayan at ng ating agency para lang gawin ang mga bagay na hindi dapat. Number 5, they shall refrain from doing janitorial, utility works, parking attendant duties, issue tickets, collect fees, and other non-security functions. Dito po ay marami po tayong nakikita, particular po doon sa mga nasa mga mall, no? Na ang ating pong mga security ay nagko-collect ng ticket, ng bayad, at yan po ay mahigpit na pong ipinagbabawal ng bagong batas sa Republic Act 11917 sa pamamagitan po ng SOSYA. At ang isa nga po dyan na binigyan din yung mga ating kasikyo na gumagawa ng janitorial activities na hindi dapat, sapagkat maaari pong yung mga masasamang loob ay samantalahin ang ganoong pagkakataon kapag nakita nila na ang mga sikyo ay hindi nakapokus o ang sikyo, lalo na kung single post, ay hindi nakapokus sapagkat binibigyan po sila ng ibang tasking. Yan nga po yung paglalampaso, pagwawalis, paglilinis ng kanilang mga AOR. Wala naman pong masama doon sa paglilinis ng kanilang post, pero dapat po yan ay ilimit doon lamang sa kanilang mga table, sa kanilang security office, pero hindi na po doon sa mismong kanilang binabantayan, sapagkat nawawala nga po yung atensyon, yung focus ng ating mga kasikyo kapag sila ay binigyan pa ng mga add-on na trabaho. Number 6, they shall not drink any intoxicating liquor immediately before and during their tour of duty, nor use any dangerous drugs. Ito po ay matagal na at maliwanag sa ating mga kasikyo na ipinagbabawal na ang isang security ay uminom bago at pagkatapos ng kanyang duty. At kung ipinagbabawal po ang pag-inom sa panahon o bago mag-duty ang isang security, ay mas lalo pong ipinagbabawal ang paggamit ng pinagbabawal na gamot o droga. Kaya yan din po ang isang reason kaya mahigpit ang pag-screening sa mga nag-a-apply at maging sa mga nagre-retraining na security. Nire-record po sa amin ang annual renewal ng aming mga medical, kasama na po dyan ang drug test. At may mga pagkakataon pa kapag hinihingi po ng mga clients, nagkakaroon po ng mga surprise or random drug test sa mga security. Number 7, they shall know the location of the alarm box near their post and sound the alarm in case of fire or disorder, and shall know how to operate any fire extinguisher at their post. Very clear po ang number 7 na dapat ang isang security, kabisado niya, alam niya ang location ng kanilang mga alarm box, ang fire extinguisher, at alam niya kung paano ito patutunugin kung kinakailangan, at alam niya rin itong i-operate kung kinakailangan. At madali lang naman pong tandaan yan sa pamamagitan ng acronym na PAS or TPAS. Yun po ay, ang ibig sabihin ay twist, no? Ano ang iti-twist mo doon? Yung pin para maputol yung plastic seal, then pull the pin, aim the nozzle,
squeeze the lever and sweep side by side, no, sa base ng fire. Number 8, they shall know the location of the telephone and know the hotline numbers and or telephone numbers of the police presence as well as the fire station in the locality. Sa mga iniikutan ko pong mga pwesto, ang isa po sa palagi kong hinahanap at tinatanong ay yung mga emergency contact numbers. Unang-unang na nga po dyan, yung pinakamalapit na police station, fire station, hospitals, ambulance. Kaya bilang isang security guard po, dapat alam natin ang mga contact numbers para just in case na kailangan natin na tumawag ng responde ay mabilis po nating magagamit yung mga emergency contact numbers, lalo na po kung yan ay nakadikit, nakapost sa mga bawat pwesto ng mga security guard, at maganda rin po na yan ay nakasave sa ating mga personal na cellphone. He or she or their group of security professionals shall not participate or instigate any disorder, strike, riot, or any violation of the law and shall immediately notify the police in case of any sign of such occurrences. Bilang ang mga CQ po ay force multiplier ng mga government law enforcement, kapag mayroon pong mga kaguluhan, no, o disorder, katulad ng strike, riot, o anumang mga violations na labag sa batas, ito po ay dapat na immediately na itinatawag, inire-report, ino-notify natin ang pinakamalapit na police station na nakasasakop sa ating AOR upang sa gayon po ay maiwasan ang anumang mas lalo pang malalang problema kung ito ay hindi natin maaagapan o maire-report kaagad sa mga kinaukulan. They shall assist the police in the preservation and maintenance of peace and order and in the protection of life and property, having in mind that as an advocacy group, force multiplier and nature of their responsibilities is complementary to that of the latter. Ang ibig pong sabihin, ang CQ nga po ay force multiplier ng mga law enforcement, kaya marapat po na yung trabaho ng mga CQ ay nagko-complement sa mga pinatutupad na batas ng ating mga government law enforcement. Kaya ang mga kasikyo o mga security po ay nag-a-assist, tumutulong sa ating mga law enforcement sa pagpe-preserve at pagme-maintain ng peace and order para proteksyonan po ang buhay at ari-arian ng mga tao. Lalo na po doon sa mga kliyente na kanilang pinaglilingkuran. Number 11, they shall know by heart the Private Security Services Industry Act, yun nga po yung RA 11917, and its implementing rules and regulations and relevant issuances of the PNP. Dapat po ay isa puso ng ating mga kasikyo ang RA 11917, na ito nga po ang batas sa Private Security Services Industry Act, maging yung mga rules and regulation at mga iba pang mga issuances na relevant na ini-issue ng PNP SOSYA at ng mga law enforcement. Number 12, they shall not lend to anybody the firearm, less lethal weapons, or equipment issued entrusted to them by the agency. At bilang isa pong security professional, security guard, at security practitioner, ay hindi niya ipahihiram o ipagagamit ang kanyang service firearms kanino man na ito ay inisyu sa kanya, pinagkatiwala ng agency,
maging yung mga less lethal weapons or equipment na in-issue sa kanya. Ano po ba yung mga less lethal weapon? Katulad po yan ng halimbawa ay yung posas, yung mga tear gas, mga nightstick. Yan po yung mga less lethal weapons, no? Hindi po niya ipagagamit yan, pahihiram sa mga hindi otorisado na tao. At ang huli po ay ang number 13, they shall always endeavor to deserve and be worthy of the trust and confidence of the agency they represent and the client they serve. Hindi po papayagan ng sinumang security guard na madungisan ang kanyang pangalan at masayang o baliwalain ang pagtitiwala na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang agency at ng kliyente na kanyang pinaglilingkuran. Muli, ito po ang inyong lingkod, F. Santos, featuring Munting Kalaman. At sana po ay mayroon po akong naibahagi, mayroon po tayong natutunan sa Munting Kalaman na aking isinare. Na ito po ay akin din pong natutunan doon sa aking mga mentor. Maraming salamat po. At salamat po sa inyong patuloy na suporta, pagtitiwala, pagla-like at pag-share. At doon po sa mga nagbibigay ng star, maraming salamat po. Ang Diyos na lang po ang bahalang magbalik sa inyo, sa inyong mga kabutihan sa pamamagitan ng ibang paraan. Again, magandang araw po sa ating lahat. Ingat po tayong palagi.